Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga sa Eastern Hemisphere. Kumusta kayo mga mahal na kapatid na Jeriel? Kumusta tayong lahat dyan? Magandang gabi po sa inyo at maayos naman po. Okay, ang ating paksa yata ay malapit na kasi ito may kinalaman sa pagboto eh. At sa Opo. Pilipinas, Yeah. malapit na po ang botohan. Yeah. At ang Iglesia na ni Cristo naman ang lalapitan ng mga politiko para humingi ng boto. Dahil sa nagkakaisa raw sila eh. Kaisahan. Kaya Okay po. ating tatalakayin yan, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry. Ngunit, mananalangin po muna tayo, kapatid na Henry. Dakilang Panginoong Yahuwah, salamat po sa pagkakataong ito, sa buhay at lakas at sa lahat ng iyong pagpapala at pag-iingat. Tulungan mo po kami sa aming sasagawa, naway makapagdulot kami ng kapurihan sa iyo, ng kaalaman sa lahat ng mga susubaybay sa programang ito. Patawad po sa aming mga pagkukulang, inihiling po namin ang lahat. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua. Amen. Okay. Ipakita natin yung tanong sa atin ng isa sa mga taga-subaybay natin na may espiritong katulad ng mga taga-Beriano. Okay po. At ayun. Okay. Episode 142. Marami pa tayong Right. bubunuin. Dali lang oh. Ayan. Oh. May mga nagtatanong madalas, ano ba yung Berea? Sino ba yung mga yan? Yeah. Ayun po oh. Yung mga open-minded na na tagasunod ni Bukas ang Yahushua. Sabi nga no, mas Bukas. open-minded pa sila kaysa doon sa mga taga Thessalonica. Yeah. Oo. Yeah. Alam niyo ako, Open-minded din kaysa doon sa maraming taga-Pilipinas. oo nga. Alam niyo ako, sa tagal ng aking existence sa mundong ito, lately ko lang nalaman niyang Beriano, yung katangian ng mga Beriano. So, ibig sabihin sa mahabang panahon, ang daming nawala sa atin. Ayaw nilang ituro yan, Brad. Kasi ituturo mo ba yan? Di magtatanong yung mga tinuturuan mo. Magbubukas ng isip. Ang gusto nung di umano'y tagapamalang pangkalahatan noon at ngayon, sarado isip ng mga kaanib niya para hindi magtanong. Alam niyo, naalala ko yan. No? Ako naalala ko lang. Kasi, tayo, di ba, makukonsider natin yung sarili natin na masiglang may tungkulin, Lalaman tayo ng kapilya, ng gawain. Pero pag tayo ay halimbawa, meron tayong inakay o yung tinatawag natin na minimisyon, tinasama natin sa mga gawain. Pag tinanong tayo tungkol sa isang, let's say, paniniwala natin o yung mga aral natin, ang automatic na sagot natin ay, yan ang nakasulat sa Biblia. Tapos pag sinabi nila, pwede mo ituro sa akin sa Biblia at ibasahin mo sa akin. Sabihin natin, wala akong wala akong authority para ituro yung mga nakasulat sa Biblia. Hindi ako authorized, di ba? Kaya sasabihin natin, teka, tatawagin ko lang yung aming ministro o yung aming manggagawa. Ganun yung automatic na, kahit na napakatagal ng miyembro at masasabi mo, kahit pasabihin na isa siyang obispo, Or, Kahit pinanganak na nga doon at tumanda doon Yun ang automatic na na alam niyo may mga nakakapansin na rin yan na babalitaan ko na bakit daw ganun yung mga yun nga yung mga miyembro na pag tinanong sila, paliwanag mo nga sa akin yung kayo lang ang maliligtas. 'Di ba? Tapos sasabihin ng mga ng mga dati nating kasama, nakasulat yan. Saan nakasulat? Turo mo nga. Ay, hindi ko masasabi sa iyan kasi baka yung ma-misrepresent ko yung talagang aral o magkamali ako ng sasabihin eh. 'Di ba? Katulad nito, ito napakagandang tanong nito. Tingnan niyo 'to Sige. Ayan no. Is block voting as one a commandment of God? Okay. Pag tayo tinanong ng ganyan, halimbawa, ordinaryong membro o sabihin natin kahit
nag-aaral pa ng pagka-ministro, ang sasagot natin, ay, yan ang nakasulat sa Biblia eh. Tapos tatanungin tayo nung na nagtatanong, katulad dito, na nagtanong. Kasi siguro nalilito siya. Ba't ganun? Ba't may ganyan? Diba? Yeah. Ang unusual to sa mga tinatawag na democratic societies eh. Tama ba? Wala tayong Yeah. nababalitaan na ganito eh. Na kumbaga hindi ito yung parang voluntary eh. Hindi. Pag pinakinggan mo, black voting, parang kala mo, ang gandang pakinggan, ano? Pero ang totoo, ano yan eh, by force. Sasabihin, hindi naman namin kinaladkad yung mga miyembro namin para bumoto. Hindi nga. Pero ano yung sinasabi nila pag hindi ka raw nakipagkaisa? Titiwalag ka. Sa kasaysayan nga nila, ulitin na naman natin, di ba? Bahagi na natin ulit. Yung mga taga Batangas, alam niyo nangyari dyan sa Wawa, Batangas? Sasamba kayo araw ng linggo. Sarado kapilya nyo, may mga armadong security na doon sa gate. Ba't sinara? Hindi daw kayo nagkaisa. Sa barangay election, ayan na nangyari ha. Nangyari yan, Brad, 1980s, siguro 80s yan, early 80s, pero sa 2 years ng 80s, hindi ko na matandaan yung taon, pero 1980s yan dahil nag-uopisina ako nun sa tanggapan ng iglesia, dyan sa Central. Nag-uopisina ako dyan from 1980 to 1982 ako dyan. So it's in between, pero most likely 1982 yan or 1981. Sarado. O isipin mo, tiniwalag lang yung tapos nakita ko pa na nagpunta niyan, nakabus sila papunta diyan sa tanggapan pangkalahatan nila para humingi ng awang ibalik sila sa iglesia. Wow. Nangyari yan, kasaysayan yan. Kaya ikinatitiwalag yan, yung hindi nagkakaisa sa eleksyon. Yung ayaw makipagkaisa, ititiwalag yon. Bakit nila itinitiwalag? Kasi bahagi ng doktrina nila yan eh. Ano katunayang bahagi ng doktrina nila yan? Ito. Yan. Yung Iglesia fundamental ni Cristo, belief sa fundamental Iglesia ni belief. Cristo. Anong number yan? Sa number na pagkakaisa. Anong number na leksyon yan? Yung unity. Number 25. Lesson number 25. Makikita mo dito yan na bahagi ng kanilang pandoktrina sa makatwid, bahagi ng doktrina ng iglesia ni chairman o ng iglesia na yan, yung pagkakaisa sa eleksyon o black voting. Doktrina yan, katunayan na ito ha. Ang pagkakasulat pa nila dyan, ganito eh. Ito, unity. Tapos, maraming paksa yan, iba't ibang paksa. Yung unang paksa, meron sila yung presentation, and what is the basis of the Church of Christ in implementing unity. Babasahin yung binasa nung nagsisisigaw dyan ng rally. Magkakasama, maganda't sa magkakapatid na magsitaw, magkakasama sa pagkakaisa doon sa awit 133:1. Pagkatapos na, ano daw ang rason? Nasasabihin nila, dahil isang katawan lang tayo, kaya kinakailangan tayong magkaisa. Okay. Pagkatapos, yung pangatlong bahagi niyan, voting. Ayan na. Why does the church administration, why does the church administration implement unity even in voting? Ayan ang gagamitin nila. Fulfill ye my joy. Naku, sino kaya ang natutuwa dyan? Fulfill me my joy. That ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. So, yan ang ginagamit nilang batayan. Kailangan daw nagkakaisa ng pag-iisip para mapulpil ang joy. Sino po ba nagsasalita dyan, kapatid na Erneng? Si Apostol Pablo yan. So sa makatwid, para masiyahan yung nangunguna sa kanila, ang sinasabi niya, ye be like-minded. Magkaroon kayo ng isang isip, di ba?
Having the Tama. same love, being of one accord. Magkaroon kayo ng pagkakaisa. Magkaroon kayo ng Mhm. pagkakaisa. May nagtatanong, anong connection ng botohan dyan? Ito yun yung na nga gagamitin nila. Kasi Ayan. nga, sa lahat daw ng bagay. Di ba Ito, meron pang mga ayan. talata yan O yan Ayan sa unang Korinto 1:10. Yan pa sasabihin nila sa unang Korinto, gagamitin nila yan. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Yahushua the Christ, that all of you agree with one another. Kailangan doon, nag-agree sa isa't isa in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Yan. Ayan. Ayan ang ginagamit nila. Nagkakaisa lang daw ng isip. Yan ang ginagamit nila. Wala tayo dapat mabagi. Dapat nagkakaisa tayo ng pag-iisip. Sabi nga that all of you agree with one another. Ngayon, Kasi daw ganito. Ganito daw sige. kasi ang logic dyan eh. Kapag tayo ay hindi magkakaisa sa pagboto, pagsisimula nyo ng pagkabahabahagi. Halimbawa, ikaw ay kay Partido A, ako kay Partido B. Magkakagalit tayo, mababahabahagi ang iglesia. Totoo ba yun? Alam nyo, no? Meron akong kilala, no, sa, halimbawa, huwag na lang, generic na pamilya. Yung isa, yung tatay, dito kay Partido A. Yung nanay sa Partido B. Yung mga anak, Partido C. Pero, buo pa rin yung pamilya nila. Kaya, parang parang misleading yung pagsasabi na porkit magkakaiba tayo ng, let's say, gusto nating politiko, magkakabahabahagi na yung sambahayan. Mga kapatid, ito po yan, kapatid na Henry, maagaw ko salita nyo, no, ha? Itong batayan nilang ito ang kung tawagin nila ay isang talata lang eh. Kumukuha sila ng isang talata, magkukonklusyon. Si Pablo ang may sabi niyan sa unang Korinto 1:10. Ngayon, para ating malaman, ano ang tinutukoy diyan ng Apostol Pablo, itutuloy lang natin ang pagbabasa eh. Tuloy lang natin sa unang Korinto 1:10 hanggang 13. Pwede natin i-share yan. Basahin natin yan. Teka, maghanap tayo ng talata para makita ng mga nakikinig ngayon kung ano yung tinutukoy dyan. So, sa unang Korinto, 1:10 hanggang 13 sa GNT. Unang Korinto, 1. Makita natin. Kasi ang ginagawa nila, kukuha ng isang sitas, magkukonklusyon. Sa GNT, parang ano po yan eh, today's English version. Parang ganun. Teka hanapin muna natin yung GNT na yan para makita. Sandali po. Habang hinahanap nyo yan, yun nga, babalikan ko lang yung dapat daw sa lahat ng bagay magkaisa. At yung lahat ng bagay na yun, kasama yung pagboto. Ang pinagtataka ko lang naman, ako, habang hinahanap ni kapatid na Jerry, napakaraming mga bagay sa buhay ng tao na pwede kayong magkaisa o hindi magkaisa. Halimbawa, yung inyong favorite na sports team, or kung saan kayo mag-aaral, or kung ano yung susuot yung damit, o ano yung coaching bibiling nyo. Mga major decisions yun, di ba? Di dapat lahat doon nagkakaisa. Kung pag sinabing magkaisa kayo sa lahat ng mga bagay, ano ba talaga yung sinasabi ron na saan ba talaga patungkol yun, yung magkaisa sa lahat ng bagay? Ito, tuloy natin ang basa. Nakikita na siguro ng kapatid na Jeriel yan. Ayan, sa unang Korinto 10, tuloy natin ang 13. Ayan, nakikita na ninyo, di ba? Ayun. Christ has been divided into groups. Was it Paul who died on the cross for you? Were you baptized as Paul's disciples? Umpisa natin sa GIS, kapatid na Jeriel. GIS muna, okay. Sige. By the authority of our Lord Yahushua the Christ, I appeal to all of you, my friends,
to agree in what you say. Okay, that's exactly what we can read. Agree in what you say. Agree. So it's not unite in what you say. Agree, You, magkaisa. you have to agree so Magka- that there will be no divisions among you. Be completely united with only one thought and one purpose. One purpose. Mamaya papaliwanag sa atin yan, what is thought and what Paliwanag is natin yan. purpose, di ba? For Mm. some people from Chloe's family have told me quite plainly, my friends, that there are quarrels among you. May nag-aaway kasi, kaya sinabi ni Pablo yun eh. Di ba? Yeah. There is a quarrel that is actually happening amongst the brethren. So, let me put it this way. Ayan, ang ganda ng pagkakapaliwanag ni Pablo. Let me put it this way. Each one of you says something different. Right? One says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Peter. And another, I follow the Christ. The Christ has been divided, sabi niya, into groups. Ayun. Was it Paul who died on the cross for you? Were you baptized as Paul's disciples? Ayun, kahit doon na lang tayo. Paliwanag natin yan, mga kapatid. Yeah. Tama. Utos po na magkaroon ng pagkakaisa sa pag-iisip at sa layunin. Bakit po ipinahayag ito ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Sapagkat nabalitaan itong si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pamilya ni Chloe na sa mga magkakapatid sa loob ng samahan, nagkaroon ng awayan, quarrels among you. Anong Baka sa quarrel? politiko yun. Ha? Baka Sa nag-away sa politiko. politiko. baka pareho ng quarrel doon sa Hindi Yung- quarrel Wawa, tungkol sa Batangas. yung iba pink, yung iba dilawan. kaya dito, ito tatandaan natin, ang sabi niya, so that there will be no divisions among you. Be completely united with only one thought and one purpose. Ano yung one thought na yun at saka one purpose? Yung one thought na yun, ang sabi ni Pablo, let me put it this way, each one of you says something different. One says, I follow Paul. So it has something to do with who to follow, kung sinong dapat Yes. sundin. Merong mga iba na ang nasa isip nila at ang kanilang layunin, sumunod kay Pablo, ang iba naman sumunod kay Apolos, ang iba naman sumunod kay Pedro, ang iba naman ay sumunod kay Yahusya. Ngayon, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, para wag magkaroon ng division, ay tinanim niya sila. Ang sabi niya, Christ has been divided into groups. Sinabi niya, na bahagi ng Kristo sa mga grupo. Was it Paul who died on the cross for you? Ginamit ni Pablo ang sarili niya na pinakahalimbawa, ako ba ang namatay? Si Pablo bang namatay sa krus? Dahil sa inyo? O kayo Para sa nabautismuhan inyo. para sa inyo? O were you baptized as Paul's disciples? Kayo ba'y nabautismuhan para maging tagasunod ni Pablo? Rito, napaka-obvious ng sagot po dyan eh. Di ba? Yeah. Napaka-obvious ng sagot. Ang dapat po, para wag magkaroon ng division sa mga magkakapatid, isa lang ang thought. Ano yung thought na sa isip? Isa lang ang aming susundin. Ano yung purpose? Para kami ay maging karapat-dapat sa Diyos, ang aming susundin ay ang ipinako sa krus. Sino yun? Hindi si Pablo, hindi si Apolos, hindi si Pedro, kundi ang Kristo. Tama. Ito po, meron pa ulit isang talata ayan, no? Yung para mas malinawan, ano ba yung dapat pagkaisaan, ano ito? Ito pa. Yan nakasulat, Yeah. There is one body and one spirit. Isa lang ang katawan ng Kristo eh. Di ba? At saka isang espiritu lang ang dapat gumabay. Just as you were called, tinawag kayo, to one hope. Kaya, yung isang thought, tsaka isa yung ano kanina? The purpose. One thought and purpose. Yan yung purpose natin, yung hope na yan. Di ba? When you were called, one Lord. Isa lang ang Lord. Yeah. Yung Lord Yan dapat na, magkaisa. Diyan tayo dapat magkaisa. magkaisa. One faith. Dapat isa lang faith. One baptism. One God.
and Father of all, who is over all and through all and in all. So, diyan tayo dapat magkaisa. Isa lang ang Panginoon natin, isa lang ang Diyos natin. Ah, hindi yan, walang kinalaman yung eleksyon dyan. Pero alam nyo, napakadali po kasing pilipitin ng talata ng Biblia. Isang talata, ipakakain sa mga tao, magko-conclusion. Yan yung tinatawag nating eisegesis way Mhm. of reading the text. Hmm. Ang nakakarating sa tao, yung gusto nung nagbasa. Hindi yung author nung binasa. Hindi, si Pablo nagsasalita yung po bang binasa natin sa Korinto kanina, balikan natin yung Korinto. Balikan natin yung Korinto. Alam nyo kasi ang sabi nila, merong isang salin dito, ang sabi yata dyan ay yung One bang judgment. magkaroon kayo ng same judgment. Nako. Kahit pa, huwag na natin basahin yung kung ano ibig sabihin ng judgment o magboto daw yun. Una, yung judgment na yun, tiyak, hindi boto yun. Bakit? Wala naman botohan nung sinulat yun . Yeah. Exactly. Gamitin naman natin yung ating common sense. Nung isinulat yung talatang yun, one judgment, hindi botohan ang tinutukoy doon. Kahit na makita mo ngayon, kung meron silang binabasa na diksyonaryo na ang ibig sabihin daw ng judgment or vote is judgment. Kahit na sabihin mo may mabasa ka pa nun. Kitang-kita mo naman, kumbaga sa Toyota parts. Toyota yung kotse mo. Nilalagyan mo ng Chevrolet parts. Ano kasi masisira yung makina mo, hindi uubra sa makatuwid. Kaya nung nakita nila yon, yung expression of judgment, alam nyo ang ginawa nila. Pumunta sila, kinonsulta nila si Mr. Webster at nakita nila, sabi rito, vote. Ang meaning daw ng vote, expression of judgment. Ang totoo, may iba ng meaning ngayon ng ang vote . Hindi lang naman yan expression of judgment . Ito yung nakasulat sa Webster's ngayon, yung modernong Webster, no? Ito nakasulat. Judgment noun. Definition, the process of forming an opinion or evaluation by discerning and comparing. Ito. Mas malapit yan kasi pag pumipili kayo ng kandidato, hindi nyo naman siya hinahatulan . Hindi. Nag-o-offer kayo ng opinion na tingin ko itong si candidate A ay mas magaling kay candidate B. Hindi naman judgment yun . Opinion ko yun. That's your opinion. Yeah. Kahit nga makita nila Kahit nga makita nila yung salitang judgment sa Biblia . Yung isulat yun, ano ang nasa isip ng author, election na. Yun ang dapat nilang palabasin. Yung exegesis way of reading the text. It means what the author's message should be given to the listeners. Hindi nangyari. Eisegesis yung ginamit . Hindi, ito gagamitin ko to, judgment. Ano to? Para magkaisa sa eleksyon na makontrol ang tao. Pero ang alamin natin ngayon, ano ba talaga ang bottom line ng block voting nitong organisasyon na to? Kasi may dahilan yan bakit nabuo yan . Ano ba talaga? I mean, historically, nung nag-umpisa, wala namang ganyan. Pero nung katagalan, lumitaw yung aral na yan at naging part nga ng tinatawag na doktrina. Fundamental beliefs, no? Pero ano ba talaga ang niyan? Ano ba talaga ang history niyan? Kasi matagal na rin yan . Matagal na, di ba? I mean, pagkatapos ng war, kasi nung panahon ng mga Amerikano, from 1914 to 45, wala naman yatang tinatawag na pre-election dito sa Pilipinas, ano? Nagkaroon lang siguro ng eleksyon after nung World War II, right? Yeah. Kaya pag titignan natin, lumitaw lang yan after 1945. Diba? Yeah, pero ano kaya ang talagang dahilan? Ano ang dahilan? Bakit yan naging isang parang kumbaga sa salita canon, naging isang sagradong doktrina. aral? Ano?
Ano ba mga teorya natin diyan? Bakit naman kasi isipin nyo, bakit ang ibang relihiyon hindi ginagawa yan? Hindi, alam mo, ito yan eh. No? Dahil sa kami, galing kami dyan sa ministeryo ng iglesia ni chairman, ano? Meron tinatawag na tayo na subject dyan, kapatid na Erning, na Mm. tinatawag nating Ministerial Ethics and Church Procedures. Meron tayo niyan. Ang isa sa mga tinatalakay doon sa Ministerial Ethics and Church Procedures, dapat daw hindi ipinauusig ang iglesia. Okay? Sa mga Mhm. tweed, yung mga maaaring umusig sa iglesia, pwede nating maging kaibigan. Mhm. Ang kalimitan pwedeng umusig, natural, yung mga may kapangyarihan sa gobyerno, di ba? So para Mhm. magkaroon ng clout yung iglesia, ayan, na-formulate yung election block voting. Pero pinormulate muna yan. Pinormulate muna yung doktrina. Nagkakaroon tayo ng block voting. At saka naghanap ng mga talata na susuporta doon sa kanilang gagawing Yung pagkakaisa sa objective. pagboto, sa objective nila. Yung mga Parang ano, pinagagamit na talata, hindi naman tumutukoy doon sa objective nilang magkaisa sa election o block voting. Hindi yun ang mhm. binabanggit ng author doon. Yeah. Kasi Pero parang kung wala lumilitaw, kasi sa no? Biblia at napilipit yung nakasulat sa Biblia, tayo naman ano po ba ginagawa natin? Ang kalimitan, ito, i-challenge natin yung mga kaibigan nating iglesia ni chairman o kayo po na nandiyan sa iglesia niyan, ano na pinanggalingan namin. Sige nga, kayo mismo magpaliwanag. Paano kayo nagkaroon ng pananampalataya niyan? Binasa nyo ba o napakinggan nyo lang? Di At ba? saka challenge nyo ba? Challenge nyo ba yung doktrina na yan? Hindi. Hindi. Kasi binasahan ng mga talata, no? Yun, no? Yan. Ang daming Nakasulat kanya talata sa na Biblia. mga Yun nga, kaya nga ang programa natin, ang amin pong dinideliver sa mga mamamayan, lalo na dyan sa mga kaibigan natin, kapatid natin, kamag-anak nating iglesia, ano po, tularan niyo yung mga taga-Berea. Basahin niyo yung nakasulat doon sa binasa nating talata, yung mga taga-Berea. Na yung mga taga-Berea, sige, tingnan nga natin uli yung kapatid na Henry para makita nila ulit yung tungkol sa Berea. mhm. Tignan niyo mabuti. Basahin po ninyo. Napakaganda yan. Ayan, And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. Ano yung pagiging open-minded? And they listened eagerly to Paul's message. So there is nothing wrong if you were going to listen to the message being delivered. But make certain that the message being delivered or the messages being delivered are being delivered through exegesis way. Okay? Hindi po yung eisegesis na yung ano nila. Tapos ang ginawa nito, sabi nga, they listen eagerly to Paul's message. They search the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Yan ang kulang sa mga nag-iglesia ni Chairman. Yung mga nag-iglesia, yan ang kulang po. Kami, pinanganak na kami dyan ni kapatid na Henry. Si kapatid na, si kapatid na Erning, hindi pinanganak dyan. Pero siguro kapatid na Erning, yan din ang naging kulang nyo. Hindi po ba? Ano yan? Siguro yan din ang pagkukulang nyo. Hindi nyo sinerch yung scripture. Totoong-totoo yun. Kasi gustong-gusto kong matuto, ano man ang ipakain nila sa akin, ang Mhm. importante matuto ako at maibahagi ko doon sa mga magulang ko, Aha. sapagkat ako lang solong iglesia. Teka Yan. muna kapatid na Jerel, kapatid na Henry. Siguro hanapin natin yung salitang indoctrination. Kasi lahat ng Mhm. mga tao na aanib diyan sa iglesia ni Cristo, sa iglesia ni Chairman, ay dadaan doon sa indoctrination. Mhm. Alamin natin po kung ano ang definisyon ng indoctrination. Ayan. Ito po,
Indoctrination, noun, the process of teaching a person or group to accept a set of beliefs uncritically. Hindi yan ang ginagamit pala nila eh. Ngayon ko lang nalaman yan, kapatid na Jeriel eh. Yeah. Ha? Indoctrination pala ay isang proseso ng pagtuturo sa tao, grupo ng mga tao, tanggapin ang isang pananampalataya o hanay ng pananampalataya uncritically. Huwag kang magkikritik, huwag kang magtatanong. Ibig sabihin, ano sabi nga, walang critical thinking. Walang critical thinking sila. Ayan, nako, masama Alam niyo yan. nung unang panahon ng yung pagbangon ng komunismo, no? Yung mga tao na ayaw maniwala doon sa konsepto nung kapangyarihan ng Estado, yung komunismo, yun, mga nawawala yun. Kaya ang tinuturuan nila yung mga bata, Mhm. mga willing makinig, kaya tuturuan sila ron. Ang tawag nga nila doon indoctrination. Yeah. Di ba? Mhm. Yung mga tawag natin doon yung sa Cambodia, yung mga tinuruan ng mga Khmer Rouge. Mga bata yon. Kasi yung mga matatanda, ayaw maniwala. Tsaka, alam din naman ng Estado na mahirapan silang paniwalain yung mga, kumbaga sa matitigas na ang pag-iisip. Ang adulto. Kaya ang pipiliin nila yung fresh ang mind. Na pag sinabi, ito ang turo, magkaisa sa pagboto. Wala nang tanong-tanong. Nung ako'y nandun pa sa Pilipinas, wala akong question dyan. Sabi, iboto natin si ganito. Okay, sige. Iboto natin si ganito. Ayoko sana, pero, yun ang pasya. Sunod. Tsaka, may kasabay na takot yun eh. Di ba? Dahil tinuturo sa atin, kapag ikaw ay sumira sa kaisahan, kasi tuturo nila yung sa pagsamba yung meron pang part na sasabihin, ito nga pala nangyari sa mga hindi nakipagkaisa sa kaisahan. Tabasahin sa atin yung nangyari kay Ananias at Sapphira, no? Mhm. Na hindi nakipagkaisa, kinausap ng apostol yung si Ananias, pagkatapos ng sentence niya, bumagsak si Ananias. At sabi nga hindi pa nagtatagal, bumalik ang kanyang asawa si Sapphira at nandoon ang mga kabinataan at si apostol, Pedro ba yun? At Pedro. tinanong siya at sabi nga yung mga nagbuhat sa asawa mo andyan, bubuhatin ka rin. Wah, pag nadinig natin ito talagang, oh my God, ayokong magaya kay Ananias at Sapphira. Alam mo, kapatid na Henry, yung salitang doktrina, pinapatay nila yan eh. Pinalitan na nila yan. Kaya sabi nila, Bible study, Bible study. Kaya lang, nakatangin na. Hindi na mapuknat. Kaya kapag gawain, dadalo ka ba ng doktrina? Hindi. Pero Naitanim na nila. pero kayo, nung kayo ay nakarinig ng turo na yon, na makamagaya kayo kay Ananias at Sapphira pag hindi kayo nakipagkais sa botohan, matatakot kayo, di ba? Ang Kasi talaga nga, nagdadrive sa atin ay yung takot. Yeah, takot. takot, sabi nga, you are afraid of something that doesn't exist. Okay? Yun lang nangyari sa atin eh. Kaya nga, pinakain tayo ng pilipit na doktrina. Sabi nga ng Diyos, maliwanag eh. You are my temple. Do not ruin my temple by corrupting it with false doctrine. I will destroy the destroyer. Kaya yung nagkain yan, ayan, yun ang nangyari sa inyong sambahayan, sa inyong angkan. Bakit naganap yan? Dahil mabigat yung ginawa, pinakain nyo ang templo, mga templo ng Diyos ng corrupted doctrine. Isipin mo ang nangyari sa atin, mga kapatid. Di ba? Na meron tayong isang paniniwala na hindi naman pala utos. Isipin mo yun. Ano ang halimbawa? No. Halimbawa, dito sa Amerika, sa Canada, ba't hindi pinatutupad yung black voting na yan? Di ba doktrina nila yan? Oo. Bakit dito? Alam niyo dito nung umpisa yan, no? Yung una akong nakakita niyan dito na kaisaan, 1996, meron dumating na tagubilin na ang iboboto daw mga Democrat. Si ano yan? Si
si William Jefferson Clinton ang iboboto. Nakadistino ako noon sa Portland, Oregon. Ha? Noong mga panahon na yun. Nako, yung mga Amerikano, nag-question bakit daw yung Democrat ang dadalhin. Sabi ko, I have no idea. Kasi wala naman akong idea tungkol dun sa political fabric ng United States. Na bagamat US citizen na tayo noon, ay hindi pa pala ako US citizen noon. Mag-US citizen pa lang, hindi pa ako US citizen. So I don't have any idea about the political fabric of the United States of America. And then here comes the American brethren questioning me, why did we choose? And who made the choice? Who made that choice? Sabi ko, that choice was that was a decision of the executive minister, Tagamalang Pangkalatan. And the next question I received, who is he? Does he know? Is he an American? Does he live in America? Does he know the political fabric of this country? Ayun. Ngayong nalaman natin, tapos yun pa nga, pero yung pa rin ang binoto. Si Bill Clinton pa rin, brother, ang binoto. Pagkatapos nun, naintindihan ko yung mga Amerikano nung isinulong mo niya yung sa military, yung don't ask. Di ba Don't meron tell. sa military? Ano yun? Pero mabalik tayo doon. Nung sinabihan kayo ng mga kapatid na yon na kine-question nila yung doktrina, pumasok ba sa isip nyo na, uy, kayo sumunod na lang kayo, magpasakop kayo. Yeah. Di ba ganon? Sabi ko nga pero sabi nga, ayaw naman natin na ma-adjutate ng mga Amerikano yun, no? So, the best thing, sabi ko nga, sa kanila, okay, if you are questioning it, then you write it to the one who made the decision. Right. Yun Yeah. ang sinabi No, pero ko. sa isip So, nyo, sa isip Mhm. nyo, kung may choice kayo, pasabihin nyo sila. yeah, so pasakop ka na lang, iglesia Ako, kay. Di ba? tama. Yun ang ating but because we are in America, it's a different country, and I have no idea. And meron ako kasing naririnig brother, na ang ano raw dito, ang politics dito parang religion. It's a sacred thing also. Those Yeah. were the days I heard about that. But sabi nga, don't discuss about politics and don't discuss about religion in America. Iyan ang isa sa mga nakatalim sa isip mo, magamat ministro ka, never discuss. At sabi pa nga, isa pa hindi mo dapat na pagtalunan dito kung sino magaling na team pagdating sa sports, basketball, yan, College football. college football. Huwag natin pagtalunan yan, just watch it and enjoy it. Hindi dapat pinagtatalunan. So, in my mind, it's a sacred thing, especially political arena. It's a sacred thing to those Americans. Kasi mahal nila yung bansa nila. They want to be part of, sabi nga, yung yung pagbibigay ng opinion kung sino ang pwedeng manguna sa kanilang bansa. Yung after that, alam nyo, naisip ko kasi, itong mga iglesia na ito sa Portland, Oregon ng mga Amerikano, may katwiran na later on, na-realize ko yun. The reason, because that president whom the iglesia actually voted for introduced same-sex marriage. Isipin mo yun? Isipin mo yun. So, kaya pala yung mga, sabi ng mga Amerikano, it's un-Christian. Hindi ko naman naiintindihan. What is that? Why is it un-Christian? Diba? Hindi ko na sila tinanong, pero that's what they were actually saying. Until that candidate became the president again. I think that was the second term. Because the first term, wala akong pakialam, 1992, yung first term niya eh. Ngayon, 1996 na. I have still no idea about political fabric in America. Pero naranasan natin yung pag-ano na yun ng mga members ng iglesia doon sa Portland, Oregon, mga Amerikano. Na yung isa talagang namumula sa galit, Brad. Ba't galit na galit ka? Diba? Yung pala napaka-ano pala sa kanila niyan yung sabi nyo nga sacred. Not sa kanila sacred as yun. religion. Yeah. Baka nga. Parang nasagasaan sila dun sa pasya na yun Kaya, pero kung ako nung time na yun, alam nyo,
kung na-encounter ko yung mga kapatid na yun, sa isip-isip ko, mainis ako sa mga kapatid na yun. Mga totoo kayang mga iglesia to. Di kayo marunong sa ko. Siyempre, Sasabihin yun ko pa ang sa nasa isip ko. isip mo. But at the Sasabihin ko pa same sa isip time, ko. you have to take care of them. Di ba? Yeah. Kasi sa ministeryo natin, sa ministeryo, okay, they have a question. You have to be prepared to give them an answer because I don't have an answer. So I ask them to write it down. Let's see what's gonna happen. And then what happened is that afterwards, the following election, ayun na, walang recommendation. Mga pasya, walang rekomendasyon. Pag tinanong mo, ay ibig ko bang sabihin, boboto ako? Walang recommendation. Parang baliw yung kausap mo di ba? Parang may toyo yung kausap mong mga ministro pag Pag kinanong mo. tinanong nyo, ay alam nyo nangyari oh, sa akin yan, sa oh, Canada. Nung naging oh, citizen ako ng Canada. So oo. excited ako dahil, uy, may eleksyon. Ngayon, Mhm. syempre, bago bumoto, kinonsulta ko muna yung aming destinado. Oo. Sabi ko, Hindi ako yan, hindi ako. hindi okay. Sabi ko, sa ano na to, doon sa kabilang lokal? Sabi Mhm. ko, tatanong lang po, sino ho ba ang pinasya na dalhin ho natin yung kaisahan? Nasagot sa akin ng ministro. Walang pasya. Sabi ko, ngayon ko lang, noong time ko lang narinig yon, yung word Mhm. na yon o words na yon, walang pasya. Mhm. Sabi ko, ano ho ibig sabihin ng walang pasya? Walang pasya nga, brother. Hindi, gusto ko lang malinawan. Hindi ko alam, boboto ho ba ako? Hindi ako boboto. Walang pasya. Yun ang ating kaisahan, makipagkaisa ka na lang sa pamamahala. Walang pasya. Sisi ko, ano yun, walang pasya. Para bang, ayaw lang sabihin, huwag ka nang bumoto, brother. Parang ganon. Ako, yun ang opinion ko. So, ang ginawa ko, bumoto ako. Mhm. Tapos, hinihintay ko na yung mga kabinataan, yung nagbuhat kay Ananias at Sapira, kabang-kabang. Hindi naman. So, hindi ko man niloloko yung storya na yun. Ano? Ang point ko lang doon is, parang na-onse tayo. Ano? Ginamitan tayo Yeah, ng mga yeah. focus-focus na mga, na mga talata. Alam nyo ang paborito pa nila? Ito wala to sa pandoktrina, no? Pero sa mga pagsamba bago mag-election, marinig nyo yan. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos Ayan. ang sa Diyos. Ha? Paborito nila yan. Pag tinanong, Mhm. ang kay Cesar, ano raw yung kay Cesar? Yung Yung kesa sa boto boto. mo. Yeah. At yun namang sa Diyos, yun yung kaisahan. Yeah. Alam mo kapatid Ngayon, na Henry, naniwala ako doon. Okay. mhm. Aaminin ko sa inyo, sa napakahabang panahon, bilib ako doon sa talata na yun. Actually, ginagamit ko nga yun na pangdepensa pag ako'y inuusig na, ayan na naman kayo mga INC kayo, magkakaisa na naman kayo sa botohan. Uy, nakasulat yan sa Biblia. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ganun ako, no? Ang tapang ko pa nun, eh. Alam mo, brother, pagka gullible ka at saka hindi ka burian, so Yeah. hindi mo sinisiyasat yung sinabi sa iyo, oo ka na lang eh. Pero alam Pero nyo, pag siniyasat mo ng malalim, ibigay kay Cesar. Sino daw ba si Cesar? Ano sasagot? Sino si Cesar? Ano sagot natin? gobyerno. Gobyerno. Oh. Ano yung para kay Cesar? Boto. Teka, brother. Ngayon lang natin na-realize the government doesn't need a vote. Who needs vote? The candidates, the politicians who wants to work for the government. Yeah. Sino yan? Di natin alam noon yan. Kaya, Ito pa kaya nung isa. pinag-aralan natin yan, nung tinaas nyo Mhm. yung basa, Mhm. doon sa mga tatlong naunang talata, ang pinag-uusapan pala doon, taxation Yeah. na tinanong ang Kaya ano Panginoon. ba kailangan ng gobyerno? What does the Pera. government need? Money. Buwis. Diba? Di ba sabi nga, lumapit yung mga pariseo. Papalapit pa lang yung mga pariseo, natutunogan na ng Panginoon. Sabi mga ano to, mga bad dudes to. So Mhm. paglapit sa kanya, guro, dapat ba kaming magbayad ng buwis kay Cesar? Alam niya, trap yan, ano? Kasi pag sinabi niya, dapat magbayad tayo ng buwis kay Cesar. Magagalit yung mga Hudyo, na?
Mhm. Pag sinabi niya naman na, nako, wag tayong magbabayad ng buwis kay Cesar. Magagalit Magagalit ang naman mga yung Romano. Romano. So, trap yan eh. Trap. Kaya sabi niya, bigyan niyo nga ako ng coin, no? Yeah. Mhm. Pagkabot sa kanya ng coin. Sino nandito sa coin? Kanino mukha yan? Kay Cesar o yung emperor. O kaya nasabi niya, ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ibigay ang sa Diyos. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Sa habang panahon, naniwala naniwala ako na yun ay Lahat botohan. naman tayo na na Alam nyo, napaniwala nila. na meaning ko sa inyo, nung na-discover na natin tong kaalaman na to, nung na-realize natin na yung term natin sa Pilipinas, yung na-onsi tayo, medyo nagtampo Mhm. ako doon sa nagturo nun eh. Yeah. Mm. Hindi sa inyo na kayo nagtuturo nun, hindi. Yung yung nagsulat dito, Yeah, yung author ng Iglesia ni nagtampo Cristo. talaga ako kasi sa isip ko, ba't naman po ganun, sir? Sir natin kasi siya nun. Yeah. Ba't naman nyo kami pinakain ng house siyang na aral? Tapos, yan. Pero sa awa naman ng Diyos, na-realize natin na nilabas tayo doon sa ganung kaisipan. Kasi nga napakahalaga yung makaboto ka. Kasi, tingnan nyo, Mhm. to example lang. Halimbawa, merong pinagkaisahan, o actually, hindi lang pinagkaisahan ng tao doon eh. Dinesisyonan yung chairman. Ito, iboboto natin. O, yun ang naging pangulo. Tapos nagkagulo-gulo ang bansa, naghirap. So ngayon, yung mga botante na sumunod sa kanya, si Sins, ba ako nakinig di sa tao na to? Diba? Mhm. Para bang, siguro kung malaya kami nakaboto, hindi mananalo yung salbahing pangulo na yan eh. Diba? Yeah. Pero, bakit nga ba may ganyan? Lumitaw tuloy sa ating pag-aaral, nagbibigay yun ng karagdagang kapangyarihan doon sa nagpapasya lang. Diba? Mhm. Kasi siya yung nilalapitan ng mga politiko eh. Yan, Para bang, papakuha pa nga ng litrato, may sarili siyang palasyo eh. Sabi yeah. nga it seems like, it looks like he got all the power, di ba? Yeah. Pero ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya, yung mga taong hindi nagsiyasat eh. Mhm. Kasama tayo doon, yung mga magulang natin, kasama doon sa mga hindi nagsisiyasat. Kaya ang tingin natin doon sa mga iglesia ngayon, nakakahabag. Mhm. Kung una, tamo isang nga nating naging experience natin dyan sa San Diego. Di ba? Isipin mo, pinanganak ka sa iglesia, mag-aaya kang magbalik loob kami dyan sa iglesia mo. Pagkatapos, hindi mo naman pala sinasampalatayanan lahat ng doktrina na nakasulat dito. Mhm. So, na ang iglesia lang ang maliligtas. Sabi niya, hindi ako naniniwala dyan. Isipin mo yun, brother. Pero Di alam ba? nyo, lumilitaw na kasi di ba, kaya naging makapangyarihan aminin natin, naging makapangyarihan yung leader. Kasi Yeah. yung mga member, wala namang napapala sa ganyan eh. Mhm. Kundi sama ng loob, di ba? Yung iba Exactly. na sila ang naging makapangyarihan. Yung nagpo-push na, ito boto nyo. Pero, alam nyo ang nabuo dyan, isang myth, MYTH, na sila ay kingmaker. Pero, hindi naman talaga. Alam nyo kung Hindi. bakit? Meron tayong Mhm. history na noong 1992 Mhm. ay, di ba, ang nanalo ay si Ramos, di ba? Pero ang dinala natin noon ay si Danding Cojuangco. Actually, pangatlo Mhm. siya eh. Yeah. Ramos, sino ba yung senator na yun, yung babae na matalino? Santiago. Si Miriam Santiago. Yan. Actually, medyo sabi nga ng mga tao, dinaya ni Ramos. At anyway, pangatlo si Danding Mhm. Cojuangco. Tapos tayo noon na mga talunan, sabi natin, okay lang yan na hindi nanalo yung aming dinala. Ang mahalaga lang,
nagkaisa kami. Pero sa totoo lang, ang sama-sama ng loob na wish natin, hindi nanalo si Danding. Kala ko ba? Ngayon, sabi nga, ito lang yan, ano, magba-black voting na naman sila. Ngayon, marami pa rin susunod yan. Kasi marami ngang mga gullible na tao eh. Makikiisa Mhm. dyan, ang paniniwala nila, pakikipagkaisa nila, may kinalaman sa kaligtasan nila. Well, if they want to believe that way, without Mhm. actually investigating what was said to them, we're out. Sabi nga, wala na tayo dyan. Ba't natin pinupuna? Para mapukaw din ang damdamin ng iba. Magkaroon kayo ng ibang POV, point of view. Itong point of view na binibigay namin sa inyo. Kung gusto nyo makipagkaisa dyan sa chairman ninyo, go ahead. Di ba? But that is not a biblical thing. Ano katunayan? Hindi pinapractice dito sa Amerika yan. Ang totoo, sa iba't ibang bahagi ng mundo, walang Mhm. ganyan. Ang totoo, Doon kung lang yan sa ay impose Pilipinas. nila rito, mawawala yung kanilang exemption status. Parang yun Ayun lang nga. ang pinapahalagahan Ano nila, eh, no? kapatid na Erning yung maaari nating mabasa. Meron kasi nagrereklamo tungkol diyan in written in English, di ba? Yeah. May binanggit kayo kanina, Brother Erning, eh, yung pinadala nyo Yeah. kaninang Yeah. message na sabi nyo Ano yung rito, message? Yeah. registered sila as sa IRS as a 501c3 organization. Mhm. Mhm. Na ibig sabihin nun, hindi sila pwedeng mag-endorse ng mga political candidates, political establishments. Mhm. Pero alam niyo, may nabasa ko. Actually, kayo, Brother Jerry, ang nagpadala yata sa akin nun na pag sila ay tax exempt status dito sa Amerika, Mhm. pero hindi nila ini-impose ang black voting. Okay, very good. Hindi ibig sabihin nun off the hook na sila. Kasi meron din nakalagay doon na kung ini-implement nila ang black voting sa ibang bansa, Yeah. violation pa rin yun ng IRS rule. Kaya meron ako Yeah. nabasa, may mga nagsusulong nito ng i-report sa IRS tong ano Actually, ni naka-report na yan. naka-report Naka-report na na yan eh. Naka-report na yan Mm, sa IRS. interim na ano ba tawag nyo sa IRS na yan para malaman nila ano yung IRS. Yung ano Internal Revenue Services. Ayan, Tama ba 'yun? Internal Revenue Services. Naka-report na yan yung iglesia Mm. sa Ang ginagawa sabi doon, nila. yung form na 'yon na ire-report mo, sasabihin mo ano ba yung dahilan bakit mo nire-report. Kasi Mhm. sabi doon sa IRS, kung ang isang non-profit o 501c3 dito sa Amerika ay ini-impose yung pwersahang pag-iendorso o pagboboto, maaari ring mawala ang kanilang tax exempt status dito sa Amerika Yeah. kahit na ini-implement nila yon sa labas ng Amerika Kasi naka-registered sila dito as a as 501c3. 501c3. So Yeah. kahit saan mo i-implement yan, in-implement mo sa ibang bansa, Mhm. matcha-charge ka. Yun ang, kaya Kaya meron, alam mo may nakita ko nag-report na, yung oo, form na yan tama. eh. Mm. Sometimes, I think somewhere in the internet, somebody actually posted that, the Mhm. sample report. Naka-report na nga, tama. Oo. Oo, naka-report na yan. Kaya Mm. dito, alam niyo, sabi nga, hindi lang yan eh. Hindi lang yun ang report eh. Pati yung ano, yung ginagawa nila na, yung transporting cash, Mhm. more than $10,000, reported yan eh. Mhm. Ngayon, kasi pag pinag-aralan mo since 2013, yung Mhm. 2013, I think 2013, IRS, kaya pinakikip ng IRS yan eh, yung mga resibo sa pagsamba. Mhm. Ngayon, yung mga resibo sa pagsamba na yan ngayon ng iglesia, pag chinek mo yan, no, hindi na magtatali sa statement nila sa bangko. Mhm. Kaya lang yan, hindi na magtatali yan kasi hindi na nila binangko eh. Mhm. Itinransport na nga eh. So posibleng nasa proseso ng IRS ng pag-iimbestiga, no? Lalo Oh na kung yeah. malaman nila. Ang pinagtataka ko lang, kahit sa Pilipinas, meron daw tinatawag na Omnibus Election Code. Nalimutan ko na yung particular Ito na yung section. Omnibus Election Code Article 22, Section 261, prohibited Yan. acts under election offenses, coercion of subordinates. Yung pagpilit Ayan. magkita yan.
any public officer or any officer of any public or private corporation or association or any head, superior or administrator of any religious organization or any Mhm. employer or landowner who coerces or intimidates or compels or in any manner influence directly or indirectly any of his subordinates or members or parishioners or employees or house helpers, tenants, overseers, farm helpers, tillers, or leaseholders to aid, campaign, or vote for or against any candidate or any aspirant for the nomination of selection of the candidates. Any public officer or any officer of any commercial, industrial, agricultural, economic, or social enterprise or public or private corporation or association or any head, superior or administrator of any religious organization or any employer or landowner who dismisses or threatens to dismiss, punishes or threatens to punish by reducing his salary or wage or compensation or by demotion, transfer, suspension, separation, excommunication Ayan. for disobeying or not complying with any of the acts ordered by the former to aid, campaign, or vote for or against any candidate or any aspirant for the nomination or selection of candidate. Yan ang nilalabag Ito, nila. kapatid Erning, ayan ano, alam niyo yung mga kandidato dyan sa Pilipinas, ay, kung mag-eleksyon kayo, maraming mga bagong kandidato, yung mga batang kandidato, hindi na lumalapit dyan sa iglesia na yan eh. Ang Mm. lumalapit dyan, yung mga nakulong dati. Mm. Yung nakulong, di ba, yung naakusahan ng plunder, nakonvict ng plunder, yung dating presidente, di ba, nakonvict ng plunder yun, nakulong. Tapos kung Mm. kandidato, lumapit na naman sa iglesia. Yung mga bulok na kandidato na yun ang lumalapit sa iglesia. Sabi, Mm. yun ang tinutulungan nila. Ha? Yung Yeah. mga taong yun. Kaya yung ngayon, yung mga maraming kandidato, hindi na. Kaya kita mo yung mga yun. Kasi kung mga corrupted na mga politiko na yung mga yan, no? Kung corrupted na politiko na yan, lapit pa rin ng lapit, bagamat mayroong batas na nilalabag yung iglesia, ang lumalapit sila at magpapasya yung di umano'y chairman noong iglesia na yun, kung sila dadali o hindi. No? Eh, wala baliwala nila. Kaya hindi mga mambabatas yun eh. Yung mga Ka- binoboto, hindi Kaya mambabatas tignan nyo, yun. nung nag-rally for peace sila nung January 13, nung taon na to, no? Mhm. Pinakita nila yung puwersa nila na yung mensahe nila is, alam naman natin yun, hindi natin tatago, no? Ayaw nilang ma-impeach si VP Sara, right? So parang Yeah, pinakita yeah, nila, kayong mga Congress people, siguraduhin nyo na hindi kayo boboto sa impeachment. yeah. Otherwise, hindi man nila sinabi yon, pero yan ang mensahe, no? Yun ang Lahat ng tao, implikasyon, yun ang no? alam. Yun ang ginagawa ng implikasyon nila doon sa Ang pagrarally nila ngayon. problema, no, imbis na ang bumoto, minimum may 100 something, 103, 113, dapat 113 lang. 113. Ang bumoto, 240 plus. Parang pinakita, hindi nyo na kami pwedeng takutin. Alam nyo kung bakit? Ako, ito teorya ko. Teorya lang to. Ito mga bagong henerasyon ng politiko sa Pilipinas, Mhm. yung tinatawag natin na hindi na sila yung mga trapo, traditional politicians, right? No. Siguro na-realize nila, teka, ilan ba talaga bilang nito mga to? So, ayon sa survey, 2% One. o No. 1, oh, 1% of the population of the oh, Philippines. 1%. Sa isip-isip nila, bakit ako mag-give yung parang giveaway dito sa mga to, 1%er lang sila. I-devote ko yung aking resources po, ako'y politiko, no? Sa Mhm. pagkakampanya, tumatakbo akong mayor ng Caloocan. Alam ko, based on survey, na ang miyembro nila ay, sabihin natin, what? 1%? O sabihin natin Yeah. 2. Bigyan na natin sila ng 2%. So yung 2% na yon, mathematically, makaka-epekto ba sa akin yun? Kasi parang naging myth na lang yun, naging legend na sila ay kingmakers, Na. queenmakers. Hindi naman na-realize na hindi totoo yan. Konti lang sila sa Exactly. bilang. Tsaka, Tapos, alang katunayan yan, no? Marami dyan sa mga miyembro ngayon. Lalo na yan, nakikihalubilo na ang maraming miyembro sa
merong Maka Marcos, merong mga DDS. Ewan ko kung ano yung DDS. Ano ba yung Ano DDS? yun? Die Hard Duterte supporters. Oh, okay. So, hindi ko na alam yan. Tapos yung isa naman, ano yung isa? Yung, Pink, ha? Pinklawan. Ano yun? Parang yung kay Robredo. Iba-ibang Ah, kulay eh. iba-iba nga. Kumbaga sa ano, ang mga tao ngayon, lalo na kahit yung mga miyembro ng iglesia ni chairman, ano, yung mga iglesia, ano na rin sila dyan kasi nahihirapan na rin ang mga mamamayan dyan, brother eh. Gusto nilang Mm. makialam, gusto nilang magkaroon sila ng, sabi nga, ng say doon sa nagaganap sa kanilang kapaligiran. Di ba? Mhm. Eh yun naman ang tinitake away nung leader ng iglesia na pinanggalingan natin. Alam mo, Mhm. napakasakit nun eh, yung ginagawa na yun ng mga tapos pinakakain mo, sasabihin mo ito utos ng Diyos. Eh, hindi mo naman mababasa sa Biblia yan, brother eh. Ha? Wala naman sa Biblia yung sinasabi mo. Yung pagkakaisa na sinasabi mo, binanggit mo si Apostol Pablo, o naunawaan natin kung ano ibig sabihin nun. At kung saan ka magkakaisa, magkaisa kayo sa pananampalataya. Magkaisa Teka kayo, muna. isa na susundin nyo. Si Yahushua lang ang susundin nyo. Diyan kayo magkaisa. Hindi yan yung pagkakaisa. Sabi nga, sa lahat ng bagay niya magkaisa. Sabi nga, baloney yun eh. Una, nonsense eh. Eh kung talagang magkakaisa kayo sa lahat ng bagay, bakit dito hindi kasali yung mga iglesia na miyembro ninyo dito sa Amerika? Bakit hindi sila ganon? Hindi ginagawa dito yun. Tsaka kung So, lahat ng hindi, bagay, dapat pare-pareho gupit nila. yeah, pare-pareho kinakain nyo. Kaya Di ba? balikan natin yung tanong natin. Ano yung tanong ng isang Biryanong? Balikan nga natin, Balikan natin. masagot Ano? na natin yan. Mm. Kasi bago natin mabasa uli yan, ang sabi, there is one body, one spirit, just as there is one hope to which God has Mm. called us. There is one Lord and one faith. Is black voting as one, a commandment of God? Hindi ho aral No. ng Diyos yan. Hindi po. Una, kung doktrina po yan, ang sabi ng Kristo, humayo kayo sa buong sanglibutan, ipangaral yung ebanghelyo. Iisa lang ang pananampalataya. Ang Mhm. pananampalataya ng mga taga-Pilipinas, iba sa pananampalataya ng mga miyembro nilang nasa iba't ibang mga bansa na hindi ho pinaiiral at pinatutupad yung black voting. So, hindi sila nagkakaisa sa faith. Ginagamit nila ang Efeso, Kapitulo 4, versikulo 3:5, 4:5, one faith, one Lord. Hindi naman kayo nagkakaisa sa pananampalataya eh. Sa Hindi. makatuwid yung black voting na yan, talagang hindi po tayong magkakaisa sila. Bakit? Sapagkat hindi aral ng Diyos yan eh. Hindi aral ng Hindi. Diyos yan. Huwag kayong matakot sa mga aral na hindi umiiral. Matagal kaming biktima niyan. Ako mismo Pero, ministry diyan. pero alam niyo, Pinagpipilitan natin ituro yan. may Mhm. suggestion ako. Baguhin na lang nila yung title nitong to, Unity. Baguhin lang title, gawin nila lang nila Unity in the Philippines. Yun. Yeah. Dagdagan Mm. nila. Oo. Mas tama Yeah. 'yon. Mas Hindi na tama Eh, natin yun. hindi pwedeng na magagawa yung brother suggestion mo. Hindi na sila magiging worldwide. sa Hindi na bagay sila yung maging worldwide. kaya alam mo, kahit ano i-suggest natin doon sa mga yan, eh sabi nga, karamitan sa kanila, naging mga, wala ng faith, may fanaticism in their mind. mm, Wala na. Fanaticism yan eh, kasi they don't question the doctrine anymore. At yung mga yeah. ministro dyan, kapag ka nakakausap mo, walang ginawa kundi sumigaw. Di ba? Mm. Dadaanin ka sa sigaw. Eh, brothers, alam nyo, yan ang isa sa pinakapangit na paraan ng pagtuturo, yung sigaw kayo ng sigaw. Di ba? Mm. Pag kumakasigaw, halos maputol yung litid. Tsaka ang peak ng kanilang sigaw, Aha. pag yung ang panalangin patungkol na kay chairman, talaga na makita mo Tumataas yung yan. Yan. litid dito, lumilit na yan, tumitibok-tibok. Yeah. Pagdating na doon sa pagbalik na doon sa Panginoong Yahushua, Panginoong Jesus tawag nila, medyo Yeah. kumakalma Bababa na ng uli. boses. Bababa. Aha. Pero yung peak talaga, no? Parang ganito lang yan eh. Yung banner nila, pag may mga Mhm. bagong kapilya, kalagay yun, ang liit-liit, Iglesia ni Cristo. Tapos biglang yung middle, ano? Maraming salamat po sa palaking Yan. pangalan, no? Kapatid na chairman, blah, blah, blah. Mahal po namin kayo. Naku, laki, bold letters. Tapos, wala na. Walang thank you po God. O thank you sa mga naghandog na kapatid. Alam niyo, Sabi nga eh, ang problema kasi nila ngayon, ano,
hindi kayo nagsisiyasat. So, sa atin Mm. yung doktrina. Eh, no? Kasi, Parang mga alam mo, Bereano. tayong mga nagsasalita, ipininta na tayo na fallen angels. Isipin mo alam mo yan, merong ganyan ditong grupo ng mga tao, yung mga liberal. Dito. Ganyan sisiraan ng sisiraan yung kabila para hindi pakinggan. Ganun ang ginawa nila Tayo daw ay fallen angels, mga ministrong rebelde. O sige, ano ang pinagrebeldehan namin? Si chairman? Yes. Pero nagrebelde ba kami sa Diyos? No. Kayo ang nagrebelde sa Diyos, di ba? Kung titingnan yung mabuti. Pero kung pininta tayo na ganun, kaya ayaw nang makinig ng mga members nila. Kaya sila nakapikit. Sabi nga pag nakapikit ka, wala ka nakikita, meron ka lang naririnig, hindi mo naman nababasa. Kung yung narinig mo, talagang nakasulat. Kaya, yung mga Berean, eager na eager silang makinig kay Pablo at kay Silas. Pero, sinaliksik nila ang kasulatan araw-araw para malaman, totoo ba sinasabi ni Pablo? Hindi mo malalaman kung totoo yan kung nakikinig ka lang hindi ka nagbabasa. Mhm. Di ba? Wala. Alam nyo, Ano ang proof mo na, ano ang ano mo na, paano mo mapuprubahan na yung pinakinggan mo tama? It's sa alam nyo, inyo. no? May isang sikreto na hindi nire-reveal ang INC, yung mga members, na hindi lahat naman talaga sa kanila nakikipagkaisa. Hindi. No. Una, wala nagbabantay sa kanila sa voting booth, no? Wala. So pag sinulat nila, ito meron silang daladalang sample ballots, right? Wala nga nakalagay doon sa sample ballot na galing yun sa di ba? Sa Talagang play iglesia. safe pag sinabi, Yeah. ini-impose nyo yung inyong, no, nasaan ang katunayan? Wala naman kaming, napaka-tricky pero Mhm. ako, sample ballot, tapos ang instruction, iwan nyo ang sample ballot sa voting booth, di ba? Pero Yeah. andun yun, yung mga iba, hindi naman pala lahat sumusunod. Hindi. Marami Totoo. tayong Kasi kilala ganyan. may nakausap ako na isang napakatagal ng may tungkol. Actually, tawag ko pa nga sa kanya, OWI one with. Nung Mhm. tinanong ko, so, binoto niyo ba si ah, Danding? Sabi, hindi. Binoto ko si Ramos. Tapos para ako natisod sa kanya, sabi, ba naman ito may tungkulin na to? Mamaya darating na yung mga nagbuhat kay Ananias at Sapphira. Eto, meron Alam mo, akong trivia sa inyong dalawa, kapatid na Henry Caljeriel. Eto, sagutin nyo kung anong tawag dito. Definition, a ruler with total power over a country. Typically one who has obtained control by force. Anong tawag dyan? Parang Letter D. tyrant Letter D. Nag-umpisa dictator. sa letter D. Dictator. Ayun, dictator. Kaya Dictator religious yan. dictatorship ang tawag doon. Yeah. Mm-mm. Yeah. Yan ang Tingnan mo. nangyari sa iglesia Kaya pag pinag-aralan mo, kasi ako, sinasabi sa atin, yung sabi nung nakausap natin dito sa San Diego, di ba, sabi niya, hindi noon pa yun nung sama ng loob lang yan hindi. Yun lang ang spark. Yun lang ang spark. Okay? Hindi sama ng loob, spark lang yun. Kasi, ang nakita natin, ang una natin tinanong, why did it happen? You know, sa loob ng 100 taon, magse-celebrate tayo ng di umano ay tagumpay natin. Bakit sa halip na tayo makapag-celebrate ng maayos, bakit merong kahihiyan na bumangon? Yan ang tanong. Bakit pinagtawanan tayo ng nag-away-away yung mga iglesia? Ay nako, yung pamilya, nag-away-away, Kagulo-gulo. Yeah. nagkagulo-gulo. Hindi ba dapat sa pagkakataon yun naging payapa, naging maayos ang pagdiriwang, pero sa halip, nagkawatak-watak ang iglesia. Giniba ang una yung sambahayan ng leader. Bakit? Mm. Giniba yung sambahayan ng leader. Natupad yung nakasulat. Pagka kayo ay nagpakain ng maling doktrina sa mga templo ko, gigibain ko kayo, ang sabi ng Diyos. Ayan, yan ang natupad. Kapatid So, na Jergel, mm, mungkahi ito, ba't hindi natin ipakita yung talatang yon?
Baka Ah, sabihin salita lang natin 'yun. Sa pwede po unang natin, Korinto 3:17 yeah, sa hanapin po Amplified, natin yan. Sa unang basahin natin. Korinto 3:17. Yeah. Eto, ha? Sabi nga, Akala nila makikita natin yan. imbento lang natin 'yan. Baka akala nila invento no? Eto, Yan ang ugat na dahilan. Mula dun sa eto yan. pinuno, pinakain tayo Oo. ng lasong aral, eh. Ito, Sabihin na pakinggan lang. Sa isang magandang salin ko babasahin doon sa sa Amplified. Amplified. Sa Amplified version, ano? Babalik ako dyan sa inyo para ma-share ko. Para magwakas Ayan, tayo ng isi-share talata. natin. Mm. Ito, sa talata ng Biblia, para Yang black makita voting ng na yan, lahat. lasong aral yan. Ayan, nakikita na po ninyo yung talata, no? So, palalakihin natin ng konti. Yan ang kagandahan sa computer, no? Ayan, 17, ayun, no? Ito muna sa 16. Do you not know? Ayan, do you not know? Lapin natin yan. Do you not know and understand that you, the church, yung iglesia, are Mhm. the temple of God? Tayo yung templo, eh. No? Mm. And that the Spirit of God dwells permanently in you collectively and individually. So, collectively, yung church is a temple. Individually, tayo mga Temple din tayo. templo. Okay? If anyone destroys the temple of God, ayan ang nakasulat. Paano nadi-destroy? Ayun o. Corrupting it with false doctrine. Ayan, nakikita niyo po ano? Mm. God will destroy the destroyer. For the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Ayan, nakasulat po sa Biblia, kapatid na Erning. Mm. Hindi natin iniimbento yan. Kaya Nakasulat yung na malinaw blood yan. voting na yan, kapatid na General Ka Henry, hindi commandment ng Diyos yan. Yan Yeah. po ay sa layuning kontrolin ang mga Mhm. miyembro at magkaroon sila ng clout sa gobyerno. Kapangyarihan Yeah. ang kanilang Yan. angat. So yun ang sagot natin sa ating Yeah. ating Sa mga tagapakinig, ano? At nagtatanong. medyo humaba yung ating pag-uusap Ay, dahil naku, okay lang po yan. napakaganda. Actually, may nagte-text ngayon dito. Habaan pa raw natin. Yan sabi. Hindi, ang gagawin Nabibitin sila. natin, itutuloy natin tong topic na to next week. Ito pa rin, Yan. Mm. Then, block tapos meron voting. pa tayong pag-uusapan maganda pa. Kasi, alam nyo, kailangan siya sa atin ninyo. Lalo na po yung tungkol yung sa propesiya. Okay? Meron kasing nagpa-prophesy ahead of time. Mhm. Ayan, kapatid na Erning, natatandaan niyo, meron kayong ipinadalang video, no? Maganda siguro, talakayin din natin yung video na yun. Yun ang Kasi, talakayan natin. nag-prophesy ahead of time. Always remember, prophecy can only be fulfilled that you can pinpoint it once it happened. Mhm. Tsaka mo Yeah. masasabi, ito ang kinatuparan nito. Babanggitin natin yan sa susunod, ano? Sa Maganda rin susunod, yan. Oo. Maganda rin yan. Kaya Yes, medyo so- hahaba tayo ng konti, pero naku, Yeah. makinig po kayo. Maraming impormasyon. At doon sa mga kasama natin, mga Yahusians, pero mga nakatalang iglesia ni Chairman, ano? Thank you. Kahit nakatala kayo, Yahusian na kayo. Marami na yan eh. Tama po yan. Walang masama na kayo ay kasama dyan. Pero darating ng panahon, ihihiwalay din kayo ng Diyos dyan. Di ba? Yeah. Pagka kayo Aha. talagang meron ng kalakasan. Mhm. Pero sa mga nakikinig, marami pa pong impormasyon. Pero ito nga po, kapatid na Erning, kapatid na Henry. We are not saying we are all-knowing. Okay? Mhm. What we are sharing with you should be investigated. Mhm. It's like what happened to the Apostle Paul. He preached, and then those who are from Berea eagerly listened to his preaching, but they did not stop by listening, or they did not just believe because they listened to what was preached to them. Ang ginawa nila, binasa. Totoo ba sinasabi nito? O kayo ngayon, totoo ba yung binabasa nitong tatlo? Yeah. Check it out. O bago tayo maghiwa-hiwalay, ako may papayo ko lang bilang dating sumusunod dyan sa block voting. Iboto nyo po kung sino yung gusto nyo iboto. Yung tingin nyo makakatulong sa bansa. Yes. Okay, matakot yung magagaya kayo kay Ananias at Sapphira. Hindi totoo yun.
Actually, How hindi naman shall boto. yun? Oo. Una, hindi rin naman botohan yung tungkol kay Alanyas kay Sapir eh. Tungkol Oo. yung sa pag-uusig eh. Mm. Para magamit nila yung binibenta nila Resources. yung kanilang mga property para yung proceed noon paghati-hatian nila kung anong kailangan ng bawat pamilya eh. Yeah. Yun eh. Oh, maraming salamat po sa mga Okay. nakinig, Ay nagtiyaga mananalangin sa muna. atin, makinig, ano? Mananalangin tayo. Kapatid na Jeriel. Our Heavenly Father, Yahuwah, thank you so much for giving us again the opportunity to inform many people about the truth recorded in your book. Father, let each and everyone, especially those who haven't seen it yet, to investigate thoroughly to what they are hearing from any preacher, including us, before they will believe in what they have heard. Really, so that they can prove that what was actually read and taught to them is actually what you want them to know. Father, forgive us of sins that we have done. Please bless us as we continue to separate our ways. And please continue to bless this program, that this program will reach many more people and will be interested in learning about facts, truth, and investigating what was taught to them by whoever preacher they have listened to. We firmly believe, Father, that you will continue to bless every leader of every country, every politician, every one who leads every religious organization, and every human being, because you want us to pray for them, Father, and we are praying for them so that we can live a life that is peaceful and we can continue to serve and honor you. We are asking all of this, Father, in the name of the Son, Yahushua HaMashiach. Amen. Okay. Good night po, mga Good kapatid. night. Good night, Brother Henry. Good night. Thanks a lot.